Magandang araw, ako po si Christian Esguerra at narito ang ating 5 takeaways mula po dito sa Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumalang po kanina ang kauna-unahang hostile witness dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi po ito ordinaryong witness. Ito po ay si Gina Acosta. Siya po yung Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. At siya po ay nag-encash ng 125 million na confidential funds ng Vice President noong December 2022. Pati na po yung 375 million pesos sa confidential funds ng Office of the Vice President para po sa 3 quarters noong 2023. At lumalabas po na si Gina Acosta and the Vice President go way back. Dahil lumalabas na si Gina Acosta ay yung dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte para sa mga confidential funds nung si Sara Duterte ay mayor pa lang ng Davao City. Pero kahit po hostile witness na maituturing itong si Gina Acosta, ay nakita po natin na lumalabas na the prosecution had to tread carefully in terms of dealing with Gina Acosta or conducting that direct examination. Dahil syempre iniiwasan yung magmukhang binubuli ng prosecution itong si Gina Acosta na isang hostile witness. Kaya simulat sa pool pa lang, kitang-kita natin yung pag-thread carefully nitong si Attorney Amando Virgil Ligutan in terms of dealing with Gina Acosta. In fact, meron pa nga siyang ganito. Wala ta nag-away, ha? Opo. We are not enemies. Okay? Andito po tayo sa isang bagay lang. Ano yung totoo? Unsay tinuod, unsay kamatukuran. Kasi alam niyo po, ang isang impeachment trial, lalo't streamed live po ito at naka-live sa mga telebisyon natin at marami nakakapanood, hindi lang po yung mga senator judges o yung mga nandun sa gallery. Importante rin po para sa magkabilang panig, pati na po sa mga senator judges na maging ready doon po sa public reaction. In fact, siguro i-manage even the public reaction doon po sa mga nangyayari sa impeachment trial. So kung ikaw po yung House Prosecution Team, ayaw mo naman palabasin na parang hindi mo tinatrato ng ayos itong hostile witness na talagang kakampi to begin with ni Vice President Sara Duterte. And of course, nandun din yung sa isang banda, baka magamit pa ito para palabasin naman ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Nakita nyo na, kinakawawa itong witness na malapit dito kay Vice President Sara Duterte, na kung ganun po yung kalalabasan ng diskusyon dito sa particular na naratibo na ito, baka magkalimutan doon sa totoong issue. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung questionable na paggasta ng confidential funds ng Vice President. So takeaway number 2, mukha po strategic na ang nag-conduct po ng direct examination dito kay Gina Acosta ay walang iba kundi itong si Attorney Amando Virgil Ligutan. Of course, bukod dun sa competence sa pinag-uusapan po, no? Yung language po kasi alam niya. He speaks the language. Cebuano, Bisaya. Actually, nagsasalita rin po siya ng Waray. Ito pong si Miss Gina Acosta, of course, Bisaya, Cebuano yung kanyang salita. So maganda nga na kung may magko-conduct ng direct examination ay yung someone who also speaks the same language. Okay, kaso sa simula pa lang ng trial, lumalabas sa para bang bumabagal o nagkakaroon ng mga roadblocks dahil sa supposed language barrier. Dahil supposedly, hindi masyado maintindihan nitong si Gina Acosta yung Tagalog at mas komportable siya of course sa Bisaya. And dahil dun sa supposed situation na yon, para bang bumabagal yung takbo ng proceedings nung simula, no? Kaya bigla napatayo itong si Erwin Tulfo. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po nung November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? Kasi baka inisip ng iba, ginagamit lang bang dahilan ni Gina Acosta itong supposed language barrier para umiwas sa pagtatanong o baka naman para magpaawa? Kasi kung yun talagang goal niya at saka ng defense panel, mukha nag-backfire dahil maliwanag po itong hinirit ni Erwin Tulfo. And I think this was also representative of the sentiments of many of those who were watching the trial today. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog.
Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? Tsaka interestingly, kung napansin nyo, pagkatapos mag-manifest itong si Senator Erwin Tulfo, parang biglang mas naging komportable naman itong si Ms. Gina Acosta doon sa pagsagot doon sa mga tanong, Tagalog or English, na para bang nabawasan yung language barrier. So ang tanong, sinasadya ba kaya iyon? Of course, I would like to give the benefit of the doubt dito kay Ms. Gina Acosta, pero hindi natin maiwasan kung yun yung isipin ng iba. Dahil nga po doon sa tila pagbabago pagkatapos humirit nitong si Senator Erwin Tulfo. Takeaway number 3. Alam nyo, actually medyo I felt bad dito kay Ms. Gina Acosta. Medyo nakakaawa po siya, no? Dahil lumalabas na siya ay naiipit dito sa issue na ito na napakaseryoso. Dahil po siya ay Special Disbursing Officer. Siya po yung authorized person. Siya po yung accountable officer pagdating po doon sa confidential funds na in-encash sa utos ni Vice President Sara Duterte. At kung susundan niyo po yung mga pagtatanong, no? Very surgical, very systematic yung paglalatag ng mga premises at saka ng mga facts itong si Attorney Ligutan. Kaya kung ikaw si Gina Acosta, lalo't hindi ka sanay sa mga ganitong tanungan o sitwasyon, talaga mahihirapan ka. Sa isang banda naman, hindi natin pwedeng tratuhin si Ms. Gina Acosta na tila simpleng empleyado sa Office of the Vice President. Dahil tulad nga na nabanggit natin, siya na rin po yung tumayo bilang dating Special Disbursing Officer ng nooy Mayor Sara Duterte. So pagdating sa confidential funds, dapat alam na alam niya talaga kung paano ito ililiquidate, kung paano ito gagastusin, ay kung paano i-justify yung paggasta nito. Pero nga, dahil siya po yung SDO ng Office of the Vice President, dito sa pinag-uusapan natin ng 125 million na confidential funds na ginastos in 11 days noong December 2020 at yung natitira pa pong 375 million na ginastos naman doon sa first 3 quarters ng taong 2023. Siya po yung naiipit ngayon. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam, di ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operation on the grounds, Your Honor. Hindi po ba akong sang-ayon alam. sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient? Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor, kasi wala po akong alam, Your Honor, kung ipapatupad, wala po akong security, wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na National Security Information, Your Honor. Takeaway number 4. Alam niyo kung meron pong highlight itong Day 16 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito po yun. Ang nagutos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte. Alam nyo, dati na naman po lumabas ito doon po sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. At kung ikaw si Gina Acosta, talaga mahirap salungatin yung mga dati mo nang sinabi doon sa camera. Kaya parang wala siya ibang option kundi aminin yung totoong nangyari. Ngayon, ang tanong dito, bakit nga ba ganun yung nangyari? Bakit siya yung SDO, siya yung Special Disbursing Officer, pero ibinigay niya yung cash, 125 million in cold cash dito kay Colonel Raymond La Chica. Kaya nandito yung tanong, di ba? Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel La Chica? Dito sa puntong ito, maganda yung tanong ni Presiding Officer Chis Escudero Trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor, trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang sign or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operation, Your Honor. Dito naman sa puntong ito, parang na-trigger itong si Ms. Gina Acosta nung tanongin siya ni Attorney Ligutan. As the SDO and Project Accountable Officer, hindi po ba
na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan. Tama po ba? Hindi po ako nag-utos, Your Honor. Okay. Okay, ito po kasi lumabas na facts, no? Si Gina Acosta yung mismo nag-encash nitong 125 million pesos sa confidential funds noong December 20, 2022. Siya po yun, okay? Tapos syempre, mabigat din yung naging optics dahil pinag-usapan kung paano niya in-encash yun at kung paano naman na-transfer mula sa bangko doon sa pinuntahan ng pera. Paano ba nailabas sa bangko yung ganung kalaking halaga? Kung tatanungin nyo ako, very effective yung ginawa ng House Prosecution Team na i-illustrate o yung bigyan ng mental image yung mga nanonood, pati na po yung mga senator judges, kung gaano ba kalaki yung pinag-uusapan na 125 million pesos. Ito po yon. Para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakita, how does a 1 million pile is? Ito yung simulated 10 bundles. The size is similar to 1,000 peso bills. Yung 1 million pesos, kamukha ba? Para halos parehas po ba? Yun lang ganun kasimple yung tanong. May similarity gamay, Your Honor. Okay. Kag may manggod siya, lapad-lapad man ang kwarta. You said you put them sa mga traveling bags. Ilang bags? 4 po, di ba? 4, Your Honor. Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito? Ganito, Your Honor. Ganyan. Paoblong. Okay, now. Okay, paublong. I will show you now representation. 4 traveling bags with bills. 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na yun, ma'am, maalala nyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilid nyo sa 4 traveling bags, do they look like this? Diliin ana. Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round. Opo. Yun po. Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pag ganun po ang zipper. Buo, pahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay, number 1, yun ang isang pagkakaiba. Kulay, Kulay black. pareho. At 4 na bag, kumasa yung 125. 4 po na bag, Your Honor. Okay. Okay, thank you so much. Kasi alam niyo po, no, para sa ibang mga nanonood sa atin, wala yan, 125 million lang naman yan eh. Ano ba yan? Di ba? Pero pag nakita nila kung gaano pa talaga kalaki, example, isang bundle ng 1 million pesos in 1,000 peso denomination, tapos minultiply mo yon by 125, makikita nyo, wow, ganito kalaki yung pera pinag-uusapan at isinilid sa 4 na bags. At lahat daw yon ibinigay nitong si Gina Acosta dito kaya Colonel Raymond Lachica. Na again, bakit mo ibibigay yon? Ikaw yung merong responsibility doon sa pera na yon. Ikaw yung nag-encash. Paano ko itakbo yon? Ano yung pananagutan nun? Pero ginawa daw ito ni Gina Acosta dahil Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. takeaway number 5. Alam niyo, kanina po sa roll call, lumalabas na 13 out of 21 senators lang po yung present doon po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bakit 21? Dahil po nakakulong ito sina Senators Jingo Estrada at Rodante Marcoleta at nagtatago naman po itong pugante sa ICC na si Senator Bato de la Rosa. So 13 out of 21 lang po yung present kanina. Bakit kaya? Of course, baka dahil malakas yung ulan, mataas yung mga pagbaha because of the inclement weather. Pero yung iba nakapasok hindi po ba? Dahil siguro mas naintindihan itong mga senador kung gaano kabigat yung kanilang responsibility. Of course, wala pa rin po itong si Senator Loren Legarda at hindi po natin alam kung kailan siya babalik galing sa abroad. Pero meron pong post sa social media, sa kanyang Facebook account kanina, ito pong si Senator Robin Hood Padilla. Tingnan niyo po ito. Sabi niya, dito lang kami ng birthday boy na si Senator Mark Villar kasama ang bisyo ay magserbisyo na si Senator Bongo sa Senate Lounge nakikinig sa trial. Okay, hindi po natin alam kung all throughout the trial nandun lang sila sa Senate Lounge at dun lang nagmo-monitor. Pero
Kung ang malaking bahagi po ng trial kanina, iginugol nila na wala po sila doon sa mismong floor at nagmo-monitor lang on TV, bakit po ganun? Kayo po ay senator judges. Hindi po kayo simpleng meron na pwedeng buksan lang yung cellphone o yung TV at i-monitor ano na ba yung nangyayari dyan sa Senate impeachment trial. Senator judge po kayo. Dapat nandun kayo. You have to be physically present all the time, if not most of the time, kung meron naman pong valid reason or excuse. Pero kung manonood lang din po kayo tulad ng iba pang mga Pilipino sa screen, sa TV, sa cellphones, bakit pa kayo nag-senator judge? Kayo po yung huhusga dito po sa impeachment trial na ito. Unless of course, you already have a decision. Hindi po ba? At hindi nyo na kailangang makinig sa ebidensya whatsoever. So again, these have been my 5 takeaways mula po dito sa Day 16 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po si Christian Esguerra.